Magandang araw po, Sir Blair. Isa po ako sa subscriber ninyo at palagi kong sinusubaybayan ang mga kwentong ibinabahagi ninyo. Sumulat po ako dahil gusto ko ring i-share ang isang hindi malilimutang karanasan tungkol sa aswang. Tungkol po ito sa mga aswang na lupad na muntik nang sumakop sa baryo namin. Pero hindi nangyari yon dahil sa hawak kong malakas na sandata laban sa kanila. Isang mahiwagang gintong kupita. Ako nga pala si Santino. At ito ang aking kwento. Wala kang kwenta, bata. Sa tingin mo ba kaya mo ko? Isa ka lang hamak na tao. Mahina ka. Wala kang silbi. Oo. Tao lang ako. Mahina ako kung ako lang. Pero nagkakamali ka. Hindi ako lumalaban ng mag-isa. At sinong pinagmamalaki mo? Yung Diyos mo? Nasaan siya? Bakit niya hinahayaang mangyari to? Tignan mo ko, bata. Tignan mo ko kung gaano ako kalakas. Ako ang pinakamakapangyarihan. Nagpapatawa ka ba? Kung wala kang silaniban na katawan, para ka lang usok. Yung katawang yan, hindi yan sa'yo. Kaya lumabas ka dyan. Wala kang karapatan dyan. Akin si Manolo. Akin lang siya. Matagal na siyang sa akin. Sa dami ng kasalanan niya, sa dumi ng pagkatao niya, nababagay lang siya sa akin. At ikaw, akala mo ba natatakot ako sa'yo? Hindi! Dahil amoy na amoy ko na natatakot ka sa akin. Nanginginig ka na, bata! Nanginginig ako, tama ka. Pero hindi dahil takot ako sa'yo. Bakit naman kasi ako matatakot? Sino ka ba? Hindi ka naman malakas eh. Manahimik ka. Pag ako nakawala rito, uunahin kong tanggalin yung dila mo. Papatayin kita! Puro ka pananakot. Pero kaya mo ba talagang makawala? Nakakailang oras na tayo dito hindi ba? Bakit hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin? Nakatali. Sige, gawin mo. Subukan mo. Kung kaya mo. Hayop ka. Naunahan niyo lang ako. Kaya niyo ako naitali. Pakawalan mo ako dito nang makita mo ang hinahanap mo. Bakit naman kita papakawalan? Umayos ka na sa katawan ni Kuya Manolo. Sige na, alis na. Ngayon din. Manahimik ka. Kahit na anong gawin mo. Hindi ako aalis dito. Halos mapaos na si Kuya Manolo sa kakasigaw. Nanlaban pa rin siya at ayaw magpatalo kahit kanina pa ako nagdarasal at nag-uutos na lumaya siya. Mahigit 2 oras na kaming nagtutuos. Sa loob ng bahay namin, amoy na amoy ko ang baho. Nakakasulasok ang amoy na parabang karning nabubulok. Medyo naninikip na ang dibdib ko sa pagod, pero alam kong hindi ito ang oras para humina ang loob ko. Nakagapo sa papag si Kuya Manolo. Iba ang itsura niya. Ang mga mata niya na dati maamo, ngayon ay nanlilisik at namumula. Ang mga ugat sa leeg at noo niya halos pumutok na sa sobrang galit. Hindi na siya si Kuya Manolo. Ang nilalang na nasa loob niya, ang kalaban ko, isang aswang. Pakawalan mo ako rito! Papatayin kita! Pati ang lolo mo! Masakit ang salita niya. Tagos sa buto ang pananakot. Alam ng demonyong yun kung saan o kung paano ako tatakutin. Alam niya ang kahinaan ko. Pero alam ko rin na ang mga salitang yun ay puro pananakot lang. Mas naniniwala ako na ang tunay na lakas ay wala sa talim ng dila, kundi sa tibay ng pananampalataya.
Tumalikod ako sandali at lumapit sa maliit na mesa sa gilid. Doon nakapatong ang isang maliit na kahon. O ano? Tatalikuran mo ako? Bastos ka! Harapin mo ako! Alisin mo ang taling to sa kamay ko! Dahan-dahan kong inilabas mula sa kahon ng isang bagay na balot sa itim na tela. Pag-alis ko ng balot, kuminang agad ang gintong kupita. Kinuha ko ang pitsyel at dahan-dahan itong sinalinan ng tubig. Uminom ako ng kaunti para ihanda ang sarili ko. Pagharap ko, nakita ko ang reaksyon ni Kuya Manolo. Halos lumuwa ang mata niya sa sobrang gulat nang makita ang hawak ko. Saan mo nakuha yan? Bakit nasa iyong gintong kupita? Hindi yan dapat nasa iyo. Akin na yan. Ibigay mo sa akin yan na. Hindi ito sa'yo. Hindi mo yan mapapakinabangan. Kami ang may-ari niyan. Kami ang nauna. Nagpupumigla siya ng gusto. Nakita kong dumudugo na ang pulso ni Kuya Manolo dahil sa higpit ng tali, pero hindi iniinda ng aswang ang sakit. Ang mahalaga sa kanya ay ang makuha ang kupita na hawak ko, pero wala siyang magawa. Nakagapos ang katawang lupa na gamit niya. Nang mapagtanto niyang hindi niya maaabot ang kupita, nagbago ang timpla ng mukha niya. Tumigil siya sa pagpupumiglas at ngumisi. Ayaw mong ibigay sa akin? Ayos lang. Sa'yo na muna yan. Pero itong tatandaan mo, bata. Kukunin ko yan sa'yo. Paano mo naman ito makukuha? Nakatali ka. Oo, nakatali ako ngayon. Pero, sa oras na makawala ako dito, babalikan kita. At kukunin ko sa'yo ang kupita na yan. Maghahasik kami ng lagim. Guguluhin namin ang baryo. Papatayin namin ang mga tao dito. Lalong-lalo na yung mga inosente. Yung mga walang kalaban-laban. Hanggang sa ikaw mismo ang lumuhod at magmakaawa na ibigay sa amin ng kupita para lang tumigil kami. Dadanak ang dugo, Santino. Dadanak ang dugo. Dugo ng mga taong pinoprotektahan mo. Subukan nyo. Akala mo ba natatakot ako sa banta mo? Hindi nyo yung magagawa. Dahil may higit na makapangyarihan kaysa sa akin. At kayang-kaya niya kayong patayin lahat. Yun ang akala mo, bata. Makapangyarihan kami. Malakas at nakakatakot. Walang makakatalo sa amin niya. Walang makakatalo sa inyo? Bakit nahuli kita? Bakit hindi ka makaalis dyan sa pagkakatali mo? Ibig sabihin lang nun, hindi ka malakas. Lapastangan ka. Ngayon pa lang, isinusumpa na kita. Hindi ko na siya pinatapos. Humakbang ako, papalapit sa ulunan niya. Oras na. Itinaas ko ang kupita doon mismo sa ulo niya. At pagkatapos ay nagdasal ako muli. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Huwag! Huwag mong gawin yan, Santino! Huwag! Inunti-unti kong ibinuhos ang laman ng gintong kupita diretso sa kanyang noo. Aray ko! Masakit! Huwag! Parang binubuhusan ng kumukulong asido ang muka ni Kuya Manolo. Umusok ang balat niya kung saan dumampi ang tubig na mula sa kupita. Habang tumatagal ang sigaw niya ay naging parang pinaghalong iyak ng hayop at ungol ng nilalang na galing sa ilalim ng lupa. Nangisay ang katawan niya. Bumaluktot ng todo. Tama na! Tama na! Tigilan mo na yan! Hindi ako tumigil. Itinaas ko ang kanang kamay ko at ipinatong sa basang noo niya habang hawak ng kaliwa ko ang kupita. Inuutusan kita!
Bumalik ka sa pinanggalingan mo! Wala kang lugar dito. Ang katawang ito ay templo ng Panginoong Diyos, hindi bahay ng demonyong katulad mo! Ayoko na! Tumigil ka na! Masakit na! Sa kapangyarihan ng panalangin at ng banal na tubig nito, pinapalayas kita. Bumalik ka na sa pinakailalim at pinakamadilim na hukay, kung saan ka nababagay. Huwag ka nang babalik kahit kailan. Huwag mo nang gambalain pa si Kuya Manolo. Anak siya ng Panginoong Diyos at hindi mo siya pag-aari. Ramdam ko ang matinding panginginig ng katawan niya sa ilalim ng palad ko. Lumalaban pa rin siya, pero pabawas ng pabawas ang lakas niya. Umalis ka! Ngayon na! Hindi! Sabay ng sigaw na yon ay biglang lumakas ang ihip ng hangin sa loob ng bahay namin, kahit sarado naman ang mga bintana at pintuan. Namatay ang kandila, saglit na dumilim, at pagkatapos ay biglang tumahimik. Dahan-dahan kong inalis ang kamay ko sa noo niya. Tapos ay naglakad ako sa gitna ng dilim. Kinapa ko ang pader hanggang sa naramdaman ko yung switch ng ilaw. Nang lumiwanag na, napapikit ako saglit dahil sa silaw. Pero nang idilat ko ang mga mata ko, si Kuya Manolo ang agad na tinignan ko. Nakahandusay siya sa papag. Bagsak na bagsak ang katawan niya. Pero sa kabila nun ay nakita kong nawala na ang mga matutulis niyang kuko. Yung kulay ng balat niya na kanina ay kulay abo, unti-unti nang bumalik sa dati. At yung mga mata niya na sobrang pula at nanlilisik, ngayon ay payapa lang nakapikit. Payapa na din ang mukha niya at hindi na mukhang halimaw na gustong lumapa ng tao. Inikot ko ang paningin sa buong kwarto. Sobrang gulo. Nagsiliparan pa ang mga yon kaninang may malakas na hangin. Napansin ko rin yung mga itim na alikabok sa sahig, malapit sa paanan ng papag. Habang tinitignan ko, unti-unti itong naglaho. Nawala na yung mabaho, yung masansang na amoy na naaamoy ko kanina. Bigla kong napaupo sa sahig. Niyakap ko ang gintong kupita. Salamat. Hindi mo ko pinabayaan. Mahina akong bulong habang nakatingala sa kisame. Sa wakas, natapos din. Napalayas ko na ang aswang na sumapi sa katawan ni Kuya Manolo. Masaya akong napagaling ko siya. Maya-maya ay narinig ko na lumangit-ngit ang pinto. Tapos ay may narinig akong mga yabag. Hindi na ako lumingon dahil kilala ko kung sino ang pumasok. Amoy ko na kagad ang amoy ng tabako. Santino! Dahan-dahan akong tumayo. Bit-bit pa rin ang kupita at humarap kay Lolo Hilario. Lolo, nagawa ko na po. Wala na po yung sumanib kay Kuya Manolo. Napalayas ko na. Lumapit sa akin si Lolo. Hindi siya kagad sumagot. Tinignan muna niya si Kuya Manolo. Pagkatapos ay inikot niya ang paningin sa buong sala. Huminto ang tingin niya sa hawak kong kupita bago muling tumingin sa akin. Ayos ka lang ba, Apo? Nasaktan ka ba? Ayos lang po ko, Lo. Napagod lang po. Saka medyo kinabahan po nung nagsasalita na po siya ng kung ano-ano. Ayos lang yan. Natural lang nakabahan ka. Pero di ba sabi ko sa'yo kanina, kaya mo. Kayang-kaya mo siya. At hindi nga ako nagkamali. Natalo ko nga po siya ngayon, Lolo. At nailigtas ko po si Kuya Manolo. Pero... Anong pero? May naging problema ba? Opo, di ba? Medyo matagal na din po nating ginagawa to na nagpapalayas po ng mga kulam, barang, mga demonyo. Pero Lo, ngayon lang po ako natakot. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin po yung sinabi niya kanina. Ano ba sinabi niya?
Sabi niya po babalikan daw niya ako. Mag-aasik daw sila ng lagim. Papatay sila ng mga inosente dito sa baryo. Lo, baka totohanin niya po ang bantang yon. Ano pong gagawin natin? Nako, maniwala ka naman dun. Banta lang yun, Apo. Ang mga aswang, demonyo, at mga masasamang espiritu, matatapang lang sila kapag nakikita nilang takot ka. Pero kapag alam nilang dehado sila, hindi yan susugod agad-agad. Pero sabi po niya, Alam nilang nandito ako. Kilala nila ako, Santino. Alam ng mga kampo ng kadiliman kung sino ang babanggay nila. Hanggat humihinga ako at hanggat nasa poder kita, hindi sila basta-basta makakalapit. Sa ngayon, ay naipakita mo na sa kanila na hindi ka basta-basta. pero Lo, iba kasi. Sa tingin ko po, seryoso po siya nung sabihin niya po yun. Lo, ayoko pong madamay ang mga tao dito sa atin. Kawawa naman po sila. Paano kung bigla po silang sumugod? Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo o sa mga tao dito. At ikaw, tiyak naman na ipagtatanggol mo din sila, hindi ba? Kapag magkasama tayong lalaban, hindi sila uubra sa atin. Turuan na nga kitang makipaglaban, mas mabuti pa. Makipaglaban po? Naku, hindi ko po kaya yun, Lo. Nakita niyo naman kapag umaharap po ako sa mga sinasapian, talagang hirap na hirap po ako eh. Tapos tuturuan niyo po ako makipaglaban? Bata pa po ako, Lo. Hindi ko po kaya yan. Ayos na po sa akin ang maging manggagamot lang. Makinig ka. Ang panggagamot na ginagawa natin ay bahagi ng ating pakikipaglaban. Nasa gitna tayo palagi ng gera, Apo. Gera sa pagitan ng liwanag at dilim. Ilang beses ka nang nagtagumpay. Ilang demonyo na din ang natalo mo at napalayas sa katawan ng mga sinasapian. Marami ka na ring napagaling na mga may sakit. Kaya huwag kang matakot. Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa akin na kaya mong lumaban sa kanila? Iba naman po yung panggagamot sa pagpatay, Lo. Hindi ko po talaga kayang pumatay. Kailangan kayanin mo. Mga aswang naman ang papatayin mo eh. Kahit na po, iba pa rin po yung pumatay. Masama po yun sa mata po ng Diyos. Sabi niyo po sa akin nun, panggagamot lang po ang ituturo niyo sa akin, hindi pagpatay. Iba na kasi ngayon, Apo. May mga banta na. Kaya kailangan mo matuto para kung sakali na totohanin nila ang mga banta, ay kaya mong lumaban. Huwag kang matakot na pumatay ng aswang. Wala nang konsensya ang mga nilalang na katulad nila. Madaling sabihin, Lo, pero natatakot pa rin po ako. Hindi nga po ako makapatay ng ipis eh. Sabi ko nga sa'yo, huwag kang matakot na pumatay. Kasi mas nakakatakot kung hahayaan natin silang pumatay ng mga inosente dito sa baryo. Mas sagrado ang buhay ng mga tao kaysa sa buhay ng mga aswang. Yan ang pakatatandaan mo. Tama po kayo, Lo. Pero alam nyo, may sinabi pa siya sa akin eh. May sinabi pa siya. Oh, ano na naman yon? Ang sabi niya po, kanila daw po yung gintong kupita. Inaagaw niya to sa akin kanina eh. Totoo po ba yun? Saan po ba to galing? Ang kupita na yan ay hindi gawa ng tao at hindi din galing sa simbahan ng mga Kastila nung araw. Po, akala ko gamit po yan sa mga misa dati. Hindi, Apo. Mas matanda pa yan sa pagdating ng mga Kastila. Nung unang panahon, bago pa tayo sakupin ng mga dayuhan, may isang makapangyarihang dato sa ating lalawigan. Ang kanyang nasasakupan ay payapa at masagana dahil sa gabay ng isang punong babaylan. Babaylan? Oo, Apo. Siya ang pinakamataas na manggagamot at tagapamagitan sa mga tao at sa mga diwata nung panahong yon. Sinasabing kaya niyang kausapin ang hangin, ang lupa at ang tubig. Talaga po? Nakakausap niya po ang mga yon?
Oo naman. Alam mo kasi nung panahon na yon, ang mga diwata ay malapit pa sa mga tao. Isang gabi, sa ilalim ng bilog na buwan, bumaba ang diwata sa kabundukan at binigyan ng babaylan ng isang regalo. Isang gintong bagay na galing sa puso ng bundok na inulma sa pamamagitan ng apoy ng bulkan at pinalamig sa tubig ng pinakamalinis na talon. Ito po ba yun? Tama ka. Ang kupitang yan ay binasbasan mismo ng mga diwata. Kaya naman sagrado talaga yan. Ang tubig na nilalagay dyan ay nagiging banal dahil sa basbas ng langit at ng kalikasan. Kung ganun, ay hindi po talaga to sa atin, kundi doon po sa may babaylan. Sa atin talaga yan. Ang babaylan na tinutukoy ko ay ang pinagmulan ng ating lahi. Sa kanya natin namana ang gintong kupita. Sa kanya din nagmula ang lahat ng mga kaalaman natin sa panggagamot. Nagpasalin-salin yan sa bawat henerasyon. Kung ganun, niloloko lang po talaga ako nung aswang na yun. Ganun na nga. Niloloko ka lang niya talaga. Ang kupita na yan ay banta sa kanila. Gagamit at gagamit sila ng panlilinlang, Santino. Papaikutin nila ang isip mo. Tatakutin ka o kaya naman ay aakitin ka sa mga magagandang pangako. Ganun sila katuso. Sakala mo ba kung bakit siya katingkate na makuha yan? Bakit po, Lolo Hilario? Katulad ng sinabi ko, banta sa kanila ang bagay na ito. Kaya pala, Lo. Kaya po pala kanina nung inilabas ko po to, bigla po siya nagwala. Lalo na po, nung lumiwanag na po tong kupita. Alam mo ba kung bakit siya nasilaw sa liwanag ng kupita? Bakit po, Lo? Dahil ang liwanag niyan ay hindi galing sa mundong ito. Sinasabing kapag nag-oorasyon tayo, bawat binibigkas natin habang gamit ang kupita ay dinidinig ng mga diwata at ng Panginoon ang ating dalangin. Kaya ingatan mo ang bagay na yan na po. Dahil kapag nakuha nila yan, mawawalan tayo ng koneksyon sa mga gabay ng kupita na yan. Saka may isa pa. Ano pa po? Kapag ang kupitang yan ay napunta sa kamay ng mga masasama, kaya nitong baligtarin ang mundo, Santino. Ang liwanag ay magiging dilim. Ang proteksyon ay magiging sumpa. Kaya nilang gamitin ang kapangyarihan nito para buksan ang lagusan ng impyerno. At kaya nilang maghari dito sa lupa kung nanaisin nila. Nanlamig ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kaya pala ganun na lang kadesperado yung sumapi kay Kuya Manolo. Gusto niyang makuha ang kupita, hindi lang para sirain kami, kundi para gamitin ang pamana ng ninuno namin laban sa amin. Hala, parang bigla naman po ako natakot, Lo. Hindi ko po alam na ganun kabigat ang responsibilidad ko sa bagay na to. Parang napapatanong tuloy ako sa sarili ko kung bakit ako ang kailangan magmana nito. Paano po kung hindi pa talaga ako handa sa mga ganito? Ang tadhana, hindi yan nagtatanong kung handa ka na o hindi. Dumarating yan dahil alam ng universo na ikaw lang ang may kayang pumasan ng responsibilidad. Ang dugo ng babaylan na dumadaloy sa akin ay dumadaloy din sa iyo, Apo. Ang totoo nga niyan mas malakas ka kaysa sa inaakala mo, Santino. Kailangan mo lang magtiwala sa iyong sarili, gaya ng pagtitiwala ng kupitang yan sa iyong mga kamay. Saka kailangan mo ding maintindihan na hindi lang ito basta pamana. Ito ay responsibilidad. Nasa kamay mo ang susi na pwedeng magligtas o magpahamak sa marami. Kaya ko po ba talaga?
Paano po kung makuha po nila? Hindi mo kailangang pasanin ito na mag-isa. Kaya nga nandito ako, Apo. Kaya nga kita sasanayin. Kailangan mo lang na maging matapang at magtiwala sa iyong kakayahan. Huwag kang matakot. Hinawakan ni Lolo ng maigpit ang kamay ko. Huminga ako ng malalim at tumingin kay Lolo. Opo, Lolo. Hayaan niyo po. Gagawin ko po ang lahat. Hindi ko po hahayaang mapunta sa kanila ang pamanang to. Paninindigan ko po ang pagiging tagapag-ingat nito. Yan! Yan ang gusto kong marinig sa iyo, Apo. Kinuha niya ang kupita at binalot uli ito sa itim na tela. Sige na, matulog ka na. Mahaba pa ang araw natin bukas. At Santino, Po? huwag kang mag-alala sa banta nila. Hayaan mo silang matakot sa iyo. Dahil sa oras na matutunan mo ang lahat ng alam ko, sila ang magtatago sa dilim kapag narinig na nila ang pangalan mo. Tumango ako at pumasok na sa kwarto para matulog. Kinabukasan, pagising ko ay wala na si Kuya Manolo sa sala namin. Sabi ni Lolo, madaling araw nang magising siya ay agad na siyang umalis. Lolo, anong oras po tayo magsasanay? Nako, mukhang hindi tayo matutuloy sa pagsasanay ngayong araw, Apo. Bakit hindi po tayo matutuloy? May gagawin po ba kayo? Oo, meron. Madami. At ikaw rin. Madami ka rin gagawin. Halika, tignan mo. Dahan-dahan niya akong hinila palapit sa may bintana. Hinawi niya ang kurtina at sumilip kami sa labas. Halos malaglag ang pangako sa nakita ko. Puno ng tao ang bakuran namin. Halalo, bakit ang dami kagad ng tao? Ang aga-aga pa po ah. Abay, ewan ko ba, Apo? Mukhang madaming nagkakasakit ngayon. Simula pa kaninang madaling araw ay may mga kumakatok na rito. Napatingin ako sa mga pasyente. May mga namumutla, may mga walang tigil ang ubo, at may mga mukhang tuliro at tulala. Bigla kong naalala yung banta ng aswang kagabi. Sabi niya ay maghahasik sila ng lagim. Lo, hindi po kaya nagsisimula na po magasik ng lagim yung sumapi po kay Kuya Manolo? Hindi natin masasabi, Santino. Pero wag mo na munang isipin yan. Ang mahalaga ay matulungan muna natin sila. Hindi natin pwedeng talikuran ang mga taong lumalapit sa atin. Pero kailangan natin bilisan ang panggagamot sa kanila. Bakit po? Kailangan matapos lahat ng yan bago lumubog ang araw. Para may oras pa tayo para sa pagsasanay mo. Mas lalong kailangan mo matutong lumaban ngayon kung totoo ngang nagsisimula na silang gumalaw. Ganun po ba? E di sige po, Lo. Maghahanda na po ako ng mga gamit. Sige, Apo. Ihanda mo na yung mga langis, yung mga dahon at siyempre yung kupita. Huwag mo silang iiwalay sa tabi mo. Ako na ang bahala sa pag-ayos ng pila sa labas. Sige na. Bumaba na si Lolo para harapin ang mga tao. Ako naman, kinuha ko yung gintong kupita mula sa loob ng kahon. Lumabas na ako ng kubo namin at pumwesto sa harap ng pintuan namin. Ang una kong naging pasyente ay si Mang Teryo. Namamaga ang binti niya. Nakuha daw sa pagkakadulas sa pilapil kahapon habang nagtatrabaho siya sa bukid. Aray! Aray, dahan-dahan lang, Santino! Masakit! Aray ko! Pasensya na po, Mang Teryo. Kailangan kasing mabanat ang ugat ng naipit. Konting tiis lang po. Habang minamasahe ko ang binti niya, napatingin ako sa labas ng bintana. Mula sa pwesto ko, tanaw ko ang malawak na bakuran namin at ang malaking puno ng akasya sa di kalayuan. At sa likod ng malaking katawan ng akasya, may isang bata. Nakatayo siya. Kalahati ng katawan ay nakatago sa puno at ang kalahati naman ay nakasilip at nakatingin siya sa akin. Hindi ko siya kilala. Siguro kaedad ko lang siya o mas bata pa ng konti.
Madungis ang damit. Parang ilang araw nang hindi nagbibihis. Magulo din ang kanyang buhok na para bang pugad ng ibon. Binaliwala ko na muna siya. Naisip ko na baka anak lang ng isa sa mga pasyente namin ng lolo ko sa araw na yon. Baka nahihiyang lumapit o sadyang curious lang sa ginagawa ko. Bumalik ang atensyon ko kay Mang Teryo. Santino, iyo. Sa tingin mo ba, ay makakalakad pa ako na maayos ito? Malapit na ang anihan eh. Mahirap na kung pilay ako. Huwag po kayo mag-alala, Mang Teryo. Magang-magalang po ang binti nyo pero wala naman pong nabali. Kailangan lang pong maiayos ng mabuti ang nausling buto nito. Kaya pa po yan sa hilot. Ako po ang bahala, Mang Teryo. Diyos ko, salamat naman kung ganun. Sumulyap ulit ako sa may puno. Yung bata nandun pa rin. Hindi man lang siya kumukurap. Aray! Aray ko! Masyadong nadiinan mo, iyo. Aray! Masakit! Natigilan ako. Medyo hindi na nga naging maayos ang paghihilot ko sa mga paa ni Mang Teryo. Humingi kagad ako ng pasyensya sa kanya. Teka nga, sino ba yung tinitignan mo? Hindi ka nakapokus sa ginagawa mo eh. Ha? Wala po. May nakita lang po akong isang bata na nasa likod po ng akasya. Kanina pa po kasi siya nakatingin eh. Pinilit ni Mang Teryo na iangat ng bagya ang ulo niya para tignan yung puno na sinasabi ko, pero agad din siyang naparay dahil naunat na naman ang kanyang binti. Aray ko! Ang sakit talaga. Kung bakit pa naman kasi napakamalas ko. Ay Diyos ko po. Tinapos ko na ang panghihilot, tapos ay binalot ko na ng dahon ng saging na may mainit na langis ang paa niya. Tapos na po tayo, Mang Teryo. Ipahinga nyo lang po yan ng 3 araw at huwag munang lalakad ng malayo. Huwag nyo rin pong babasain. Salamat ah. Ang husay-husay mo na talaga sa panggagamot. Alam mo, pag tumagal, baka mas gagaling ka pa kaysa sa lolo mo. Naku, nagkakamali po kayo. Wala pong makakapantay sa galing po ni Lolo. Mapagpakumbaba ka pang bata ka. Pero seryoso ako, Santino. Yung haplos mo, abay para bang may kakaibang init. Parang may kakaibang dumadaloy na lakas mula sa daliri mo. Basta hindi ko kayang ipaliwanag. Ang masasabi ko lang ay sadyang magaling ka. Salamat po, Mang Teryo. Magaling naman po kasing magturo si Lolo eh. Inalalayan ko na siyang tumayo. May konting panginginig pa ang binti niya, pero kahit papano ay kaya niya nang dalhin ang sarili niyang bigat. Sabagay, magaling kasing guro si Manong Hilario. Pero mag-iingat ka, iho. Bakit po? Sa'yo ko lang to sasabihin ha. May sinabi kasi sa akin ng asawa ko na may kumakalat na tsismis kaninang umaga. Chismis po? Ano naman po yun? May nakita daw silang malaking ibon na paikot-ikot kagabi sa bubungan nyo. Ano, ibon po? Baka naman po kwago lang po yun. Madami naman po talagang kwago rito kapag gabi. Sana nga ay kwago lang. O sige, mauuna na ako. Marami ka pang gagamutin na may sakit. Pagpalain ka nawa ng Diyos, Santino. Maraming salamat talaga. Kayo rin po. Pero yung billing ko po, huwag niyo pong kalilimutan. Magpahinga po muna kayo ng mga 3 araw. O sige, tatandaan ko yan. Salamat ulit, Santino. Pinanood ko si Mang Teryo habang dahan-dahan na naglalakad papalayo. Agad naman siyang sinalubong ng anak niya at inalalayan hanggang makasakay na sila ng kanilang tricycle. Nang wala na yung tricycle, muli kong tinignan yung puno ng akasya. Nandun pa rin yung bata. Hindi pa rin umaalis sa likod ng puno. Kumunot ang noo ko. Hindi man lang siya gumalaw. Ang posisyon niya ay ganun pa rin. Nakasilip, nakatago, nakmasid. Kinilabutan ako. Ayos ka lang ba, Apo? Opo, ayos lang po ako.
May iba ka pang gagamutin. Lapitan mo na si Aling Guring. Ano po nangyari sa kanya? Mukhang hindi maganda ang lagay niya, Apo. Kanina pa siya namimilipit sa sakit. Tignan mo yung tiyan. Parang may kung anong bagay na umaalog-alog mula doon. Hindi daw niya mapigilan. Tumango ako at dahan-dahang lumapit kay Aling Guring. Nakahiga siya sa kawayang papag. Maputla na ang kanyang mga labi at basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang noo. Sa tuwing susubukan niyang huminga ng malalim, lalong umaalog ang tiyan niya. Napapaungol siya sa labis na sakit. Kinuha ko ang gintong kupita at sinalinan ito ng tubig. Aling Guring, relax lang po kayo ah. Huwag po kayo matakot. Dasal lang po tayo. Ipinatong ko ang aking kanang palad sa ibabaw ng kupita. Pumikit ako at saka nagdasal. Sa pamamagitan ng tubig na ito, maalis sana ang anumang masama sa katawan ni Aling Guring. Basbasan niyo po ang bawat patak nito. Naramdaman ko sa pagkakataong yon ang biglang pag-init ng gintong kupita sa ilalim at ibabaw ng mga kamay ko. Tapos ay medyo nanginig ito. Pagdilat ng mga mata ko, dahan-dahan kong isinawsaw ang aking mga daliri sa banal na tubig at itinapat sa kanyang tiyan. Sa ngalan na nag-iisang lumikha, anumang nasa iyong tiyan na hindi galing sa liwanag, inuutusan kitang matunaw. Lumabas ka at wag nang saktan si Aling Guring. Sinimulan ko ng hilutin ang tiyan niya. Sa bawat hagod ko ng palad na may basa ng tubig, may nararamdaman akong parang may matigas na bato roon. Napansin ko ang panginginig ng katawan ni Aling Guring at ang paghigpit ng hawak niya sa gilid ng papag. Alam kong nasasaktan siya, pero hindi ako pwedeng huminto. Konting tiis lang po, Aling Guring. Lalabas din po yan. Idiniin ko pa ng kaunti ang aking palad. Sa puntong yon ay parang may kuryenteng dumaloy mula sa kupita patungo sa aking braso, diretso sa malabatong bukol na gumagalaw sa kanyang tiyan. Nakita ko ang matinding pag-alon ng tiyan niya. Maya-maya pa, yung matigas na bukol ay dahan-dahang lumambot, parang yelo na tinapatan ng apoy. Unti-unting naging likido sa ilalim ng aking mga haplos. Kasabay nito ay ang sunod-sunod na pagdighay ng matanda. Tapos ay may malapot na likido sa kanyang bibig na amoy bulok na basura. Agad itong sinalo ni Lolo sa isang palanggana. Pagtingin ko sa tiyan niya, wala na yung umbok at hindi na rin ito umaalon-alon. Hindi na rin siya namimilipit sa sakit. Nagpasalamat sa akin ang matanda dahil sa ginhawang kanyang naramdaman. Wala pong anuman, Aling Guring. Magpasalamat din po kayo higit sa lahat sa Diyos. Siya po talaga nagpagaling sa inyo. Saka mag-alay din po kayo ng konting pagkain, candy at tubig sa may likod po ng bahay nyo para mapatawad na din po kayo ng nilalang na nasaktan nyo po doon. Nang marinig yun, nagulat si Aling Guring. Sinabi niya sa akin na noong nakaraang araw lang pala ay naglinis siya sa kanilang harapan at itinambak ang lahat ng mga bato sa likod ng kanilang bahay. Ayon sa kwento niya, may nakita siyang isang maliit na punso roon na akala niya ay tumpok lang ng lupa o anay. Kaya tinabunan ito ng malalaking bato at tuyong mga dahon. Doon ko nakumpirma na ang ginawa niyang pagtambak ng bato ang naging mitya ng kanyang pagkakasakit. Nasira niya ang tahanan ng mga nilalang na naninirahan sa punso, kaya siya naparusahan. Paulit-ulit siyang tumango sa akin. Sinabing pinagsisisihan niya ang ginawa at nangakong agad niyang nilinisin ang likod ng bahay nila at susundin ang lahat ng payo ko para makabawi sa nagawa niyang kasalanan. Nang matapos ko ang panggagamot kay Aling Guring,
Naramdaman ko ang biglang panghihina ng katawan ko. Agad akong pumasok sa loob ng bahay, bitbit ang kupita. Sinalinan ko ito agad ng malinis na tubig mula sa banga at saka ininom. Sa unang lagok pa lang, may kakaiba na akong naramdaman. Habang dumadaloy ang tubig sa aking lalamunan, para bang may mainit na banayad na kuryenteng gumagapang sa loob ng aking katawan. Nawala ang panghihina ko at napalitan ng panibagong sigla ang kaninang pagod na pagod kong pakiramdam. Nang maubos ko ang tubig, napahawak ako sa mesa at huminga ng malalim. Pakiramdam ko ay kaya ko na ulit harapin ang mahabang pila ng mga tao sa labas. Apo, halika dito sa labas. May naghihintay na sa'yo dito. Opo, Lo. Lalabas na po. Pagkalabas ko ng bahay, ay muli ako napasulyap sa may puno ng akasya at nakita kong naroroon pa din yung bata. Kaya naman, bago ako muling manggamot, tumakbo na ako palabas ng bakuran. Gusto ko siyang lapitan para kausapin. Pero nung nakita niyang papalapit na ako, bigla siyang napatras. Naglakad na ako palapit kasi ayaw kong matakot siya. Tumigil ako ng halos 3 dipa na lang ang layo ko sa kanya. Sino ka? Kanina ka pa ba dyan? May kailangan ka ba? May sakit ka ba? Magpapagamot ka? Hindi niya ako sinagot. Hindi siya kumurap. Lalo tuloy akong kinabahan. Kakaiba talaga ang pakiramdam na yon. Pero pilit pa rin akong naging kalmado. Huwag ka matakot. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Nanggagamot ako. Matutulungan kita. Lumapit pa ako sa kanya. Pero nung halos abot kamay ko na siya, biglang nagbago ang reaksyon ng mukha niya. Bigla din siyang umatras, sabay takbo ng mabilis. Teka, sandali! Hindi ko na siya nahabol. Pumasok na siya sa masukal na bahagi ng gubat. Walang lingon-lingon. Nakita ko na lang ang paghawi ng mga matataas sa talayb at sa ilang segundo lang, nawala na siya sa aking paningin. Naiwan akong nakatayo sa ilalim ng puno ng akasya. Sino kaya ang batang yun? Bigla kong naalala ang sinabi ng aswang sa akin na babalik sila. Naalala ko din yung babala ni Lolo na maghahanap sila ng paraan para lokohin ako at linlangin. Napahawak ako sa ulo ko. Pakiramdam ko ay hindi lang basta bata yon. Pakiramdam ko ay baka espiya na yon ng mga aswang. Alam na nila kung nasaan ako at nagsisimula na silang magmanman sa bawat galaw ko. Mabilis na natapos ang araw, pero dahil sa dami ng pasyente, hindi na namin naharap ni Lolo na mag-ensayo. Pareho na rin kaming pagod at mas pinili na lang namin na magpahinga. Pero kinabukasan, bigla akong naalimpungatan sa malakas na sigaw ni Lolo. Antino! Gumising ka! Gising na! Niyugyug niya ako ng malakas. Pagmulat ng mga mata ko, nakita ko ang takot sa mukha niya. Bakit po, Lo? May pasyente po ba? Wala, Apo. Wala muna tayong gagamutin ngayon. May pupuntahan tayo. Bilisan mo dyan. Bumangon ka na. Ano po? Bakit po ba, Lo? May problema po ba? Oo, Apo. May nakita na bangkay doon sa may sapa. Halika na. Kailangan natin makita yon para malaman natin kung ano ang naging sanhi ng pagkamatay niya. Pagkarinig ko nun, ay agad akong napatayo at agad naglakad palabas ng kubo namin si Lolo. Sumunod naman ako sa kanya. Nagmadali si Lolo. Pero habang naglalakad kami, napansin ko ang kaguluhan sa paligid. Ang mga kapitbahay namin ay nagmamadali din papunta Ito sa ang isang inyong direksyon. lola. Lahat kami papunta sa sapa. Nang makarating kami, naabutan na namin ang madaming tao na nagsisiksikan. Nagkakagulo sila, nagtutulakan para lang makita ang bangkay. Tabi! Padaanin niyo kami ng apo ko! Tabi!
Nang makita ng mga tao si Lolo, unti-unti silang tumabi. Nang makarating kami sa pinakagitna, doon namin nakita ang bangkay. Siya si Mang Kaloy. Nakahandusay siya sa tabi ng malaking bato sa pangpang ng sapa. Yung kulay ng balat niya, maputlang maputla. Tapos, parang medyo natuyot na. Napansin din ni Lolo na may 2 itim na marka sa leeg niya na parang tusok. Lo, bakit ganyan po ang itsura niya? Hindi naman siya ganyan dapat kapayat, di ba? Lumuhod si Lolo sa tabi ng bangkay at maingat itong sinuri. Hindi siya kagad sumagot. Hinawakan niya ang braso ni Mang Kaloy at tila may tinignan sa ilalim ng mga kuko nito. Walang bakas ng panlalaban. Ibig sabihin, hindi niya namalayan ang sumalakay sa kanya. Sa isang iglap lang, wala na siya. Lo, sagutin niyo po ako. Ito na po ba yun? Medyo hininaan ko ang pagsasalita ko dahil ayokong marinig ako ng mga tao. At nang sumagot si Lolo, pabulong din. Huwag natin pag-usapan yan dito, Apo. Sa bahay na lang, Santino. Agad akong tumahimik at medyo lumayo na kay Lolo. Dumating na ang mga kamag-anak ni Mang Kaloy. Nagsimula na silang mag-iyakan. Tumayo na si Lolo at tumabi sa akin. Anong gagawin po natin, Lo? Halika na. Bumalik na tayo sa bahay. Tumalikod na kami at naglakad. At habang pabalik na kami, hindi ko mapigilan ang lumingon paminsan-minsan. Naaawa ako sa pamilya ni Mang Kaloy. Tahimik lang si Lolo habang naglalakad. At pagdating namin sa tapat ng bakuran, huminto si Lolo at tumingin sa may puno ng akasya. Bakit, Lo? Bakit po kayo huminto? Wala. Parang namalikmata lang ako siguro. May nakita akong tao. Po, may nakita po kayong tao? Ano po siya, Lo, bata? Hindi ko alam, Apo. Hindi ko masyadong nakita. Para bang anino lang na dumaan. Huwag na natin pansinin yun. Halika na. Pumasok na tayo sa bahay. Madali ka. Mabilis kaming pumasok sa loob ng bahay. Pagkasara ni Lolo ng pinto, agad niya yung nilak. Pati na ang mga bintana. Kakaiba ang kilos ni Lolo ng mga oras na yon. Pero hindi na lang ako umimik. Sumandal ako sa pinto. Medyo hinihingal. Nang matapos siya, ay saka lang ako nagsalita. Lo, si Mang Kaloy, paano po siya namatay ng ganun? Nagsimula na po ba sila? Tinutuon na po ba nila yung banta sa akin? Umupo si Lolo sa tapat ng mesa at kumuha ng tabako niya, pero hindi naman niya sinindihan. Tinignan lang niya. Hindi ko pa masabi. Sa tagal ko nang nanggagamot, ngayon lang ako nakakita ng katawang tuyot. Kasi karaniwan sa mga aswang, lumalapa sila, kumakain ng laman. Pero ang nangyari kay Kaloy, parang sinipsip hanggang sa natuyo. Kinakabahan po ko, Lo. Yung bata po, yung nakita ko pong bata na nagmamanman sa akin kahapon. Baka siya po may gawa, Lo. Maaari, pero kailangan ko pang mag-imbestiga ng mahusay. Kailangan nating malaman kung anong uri ng sumpa o nilalang ang may gawa nito. Sa ngayon, hindi natin pwedeng sabihin agad na mga aswang ang may gawa nun nang walang matibay na ebidensya, kahit na parehas tayo ng kutob. Kaya nga po, Lo eh. Pero paano? Kung hindi po natin malaman ang sagot tapos may sumunod na po na naging biktima, ano pong gagawin natin? Hindi ko pa alam. Sa ngayon ang tanging alam ko lang ay hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos sa ating mga kilos. At kailangan din nating mag-ingat. Dahil kung yung aswang na sumapi kay Manolo ang may kagagawa nito, kailangan nating ingatan ang kupita. Halika, tumayo ka dyan at tulungan mo ako. Kailangan natin lagyan ng pananggalang ang bahay na to laban sa kanila. Tumayo ako
Kahit medyo mabigat ang pakiramdam ko, pumunta sa kusina si Lolo at maya-maya pa, pagbalik ay iniabot na ang isang mangkok na may laman daw na pinaghalong asin at dinurog na bawang. Isaboy mo ito sa mga bintana at pintuan na po. At ako naman ang magsasabit ng buntot ng pagi sa may pinto. Hindi pa kami tapos sa aming ginagawa ay may tumawag sa amin. Manong Hilario! Santino! Nandiyan ba kayo sa loob? Agad na binuksan ni Lolo ang pinto at hinarap si Mang Teryo. Oh, anong problema, Teryo? Yung bunsong anak po ni Goring. Natagpo ang patay malapit sa may bahay nila doon sa mismong kulungan ng mga baboy. Ano ka mo? Patay din ang anak ni Goring. Abay, bakit? Hindi ko nga rin alam eh. Galing na ako doon. Ganon din ang itsura niya. Katulad ng kay Kaloy. Tuyo ang katawan. Maputla at parang inalisan ng laman. Diyos ko, ano na kayang nangyayari dito sa baryo natin? Hindi ko pa alam sa ngayon. Pero aalamin ko, hindi pwedeng ganito. Na may namamatay dito sa atin at karumal-dumal pa ang sinapit. Hindi ko ba tatanggap na may nangyayaring ganito sa baryo natin hanggat nandito ako at nabubuhay? Kaya nga ako na parito, Mang Hilario. Nakakatakot na mga pangyayari. May mga usapan kanina na baka aswang na raw ang gumagawa nito. Natatakot na mga kababaryo natin na baka bukas makalawa daw may iba na namang mapaslang. Sana naman Mang Hilario magawa niyo ito ng paraan ni Santino. Oo, huwag ka mag-alala, Teryo. Kapag nalaman ko na kung ano at kung sino ang kalaban natin, gagawin ko ang lahat para protektahan ko kayo. Naku, salamat ho. Mabuti na lang po't meron kaming aasahan at masasandalan sa ganitong klase ng problema. Abay, o siya, sige na ho. Aalis na po ako at babantayan ko ang mga anak ko. Abay, mahirap na. Oh, yun ang dapat mong gawin, Teryo. Mag-iingat ka. Siguraduhin ninyong sarado ang mga bahay ninyo, lalo na sa gabi. Maglagay din kayo ng mga pangontra. Sige ho, maraming salamat ho. Nang makaalis na si Mang Teryo, muling isinara ni Lolo ang pinto at ikinandado. Binalot ng matinding katahimikan ng aming sala. Nakatitig lang si Lolo sa may pinto. Ang kanyang muka ay sobrang seryoso. Hindi rin siya kumilos ng ilang sandali. At pagkatapos ay pumasok na siya sa silid. Sumunod ako sa kanya. Nag-aabang kung ano ang susunod niyang gagawin. At sa ilalim ng higaan, inilabas niya ang isang lumang baul na gawa sa Nara. May kinuha siya mula roon na isang lumang libro. Nang buklatin niya ito, ay kita kong madilaw na ang mga pahina. Tanda na lumang-luma na. Naupo siya sa gilid ng kama at nagsimulang magbasa. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina at paminsan-minsan ay humihinto siya tapos ay muling magpapatuloy hanggang sa bigla siyang napatigil sa isang pahina. Kumunot ang kanyang noo. Nakita ko ang unti-unting pagbabago ng mukha niya. Tapos ay naningkit ang mga mata niya sa galit. Sinasabi ko na nga ba? Bakit, Lo? Ano po nakita nyo? Dahan-dahan akong lumapit at sinilip ang aklat. Hinarap sa akin ito ni Lolo. May nakaguwit doon na isang nilalang na parang tao pero may malaking pakpak na parang paniki. Ang kanyang mga kuko ay tulad ng sa agila at ang kanyang muka walang ilong, tanging isang mahaba at matulis na dila lang ang nasa gitna ng bibig nito. Sinasabi ko na nga ba? Isa itong aswang na lupad kung tawagin. Ano po? Lupad? Ibig sabihin isang aswang na lumilipad? Parang isang manananggal? Hindi, Apo. Masahol pa ito sa manananggal. Ang manananggal ay nahahati ang katawan. May kahinaan sila
dahil kailangan nilang iwan ang kalahati nila sa lupa. Pero ang lupad, buo ang katawan niyan habang lumilipad sila. Mabibilis sila. Mas mabilis pa kaysa sa agila kapag kumilos. Ang tawag sa kanila, mga aswang na ik-ik. Ayon na rin sa tunog nila. Tinignan ko ang drawing. Nakakatakot ang malaki nitong pakpak. Para bang kaya nitong balutin ng buo ang isang tao dahil sa lapad at laki. Ang ganitong klase ng aswang na lupad ay naninipsip ng dugo, tubig, enerhiya at laman ng isang tao gamit lang ang dila nila. Itutusok nila yan sa leeg o kaya naman ay sa pusod ng kanyang biktima. At sa loob lang ng ilang minuto, maiiwan na lang na parang natuyo at minsan pa nga ay butot balat na lamang ang biktima niya. Isinara ng malakas ni Lolo ang aklat. Galit po ba kayo, Lo? Oo, galit ako. Dahil ang aswang na lupad na yan ay hindi basta-basta sumusulpot ng mag-isa sa patag. Bihira silang mapadpad dito kung wala silang pakay. Sila ay mga tanod o alaga ng isang mas makapangyarihang nilalang. Mukhang hindi lang basta pagsalakay para kumain ang plano nila, Santino. Tumingin sa akin si Lolo at sa unang pagkakataon, nakita ko na may takot siya sa mga mata niya. Apo, ihanda mo ang sarili mo. Kailangan natin pigilan ang nilalang na ito bago pa maubos ang lahat ng mga tao rito sa baryo natin o bago pa nila tuluyang maisagawa ang plano nila. Masama talaga ang kutob ko. Masamang masama, Santino. Tumayo si Lolo at muling kinuha ang isa pang laman ng lumang baul. Ito ay isang balumbon ng itim na tela. Dahan-dahan niya itong inilatag sa ibabaw ng kama. Nang buksan niya ito, ay nakita ko ang isang sandata na hindi ko inaasahan. Isa itong tirador, pero hindi tulad ng mga tirador na ginagamit namin. Ang hawakan nito ay gawa sa inukit na itim na kahoy ng kamagong na binalutan ng pinatuyong balat ng sawa. Ang pagkakaiba ay ang mismong goma nito. Kulay pula ito at ang palyat o ang lagayan ng bato ay gawa sa tanso na may nakaukit na maliit na krus. Hindi ito ordinaryong tirador, Apo. Ang goma nito ay pinakuluan sa langis ng niyog na may iisang mata at binasbasan sa 7 lumang simbahan. Ito ang tanging sandata na kayang umabot sa mga nilalang na lumilipad sa itaas. Hindi ako umimik. Basta nakinig lang ako kay Lolo kasi sa mga oras na yon, parang wala akong maintindihan sa mga sinasabi niya at sa mga pinakikita niya. Maya-maya pa ay inilabas naman niya sa baul ang isang maliit na sisidlan na gawa sa katad o balat ng hayop. Pagbukas niya, kumislap ang mga bato sa loob. Ano po mga yan, Lo? Ang gaganda. Saka ang kikinang. Ito ay gawa sa dinurog na itim na kristal na hinaluan ng asin at pilak. Kapag tumama ang mga ito sa aswang, sasabog ito at susunugin ang mga aswang na matatamaan. Teka lang po, Lo. Kaya niyo po ba pinapakita sa akin yan? Dahil yan po magiging sandata ko? Tama ka. Ito ang ibibigay kong sandata mo. Dito kita sasanayin. Po, di ba sabi niyo po itak? Nakikinig ka ba? Hindi ba't sinabi ko na kanina na tanging ang sandatang ito lang ang kayang umabot doon sa mga aswang na lupad? Mabibilis sila iyo. Hindi mo sila maaabutan ng itak o ng ibang sandata. Kailangan mo silang pabagsakin mula sa itaas. Pwede rin ng pana, pero wala tayo nun. Ito lang tirador ang meron tayo. Inabot niya sa akin ang tirador. Mabigat pala ito sa kamay. Sige, subukan mong hatakin.
Inayos ko ang tayo ko. Itinapat ko ang tirador sa harap ko at pilit kong hinila ang goma. Pero kahit na anong puwersa ko, kahit nagkandang ngiwi-ngiwi na ako, hindi man lang nahila ang goma. Sinubukan ko uli, pero wala talaga. Lo, bakit ganun? Bakit hindi ko pumahatak? Ang hirap. Kasi hindi pa handa ang katawan mo para gamitin ang sandatang ito. Kailangan mo magpalakas na katawan at isipan para maging karapat-dapat ka sa paghawak ng ganitong klase ng espesyal na sandata. Dinala ko ni Lolo sa likod ng bahay namin. Doon niya ako pinag-insayo. Paulit-ulit akong pinagbuhat ng mga mabibigat na bagay. Tapos ay muling pinasubukan sa akin ng tirador. Pero wala talaga. Hindi ko mahila. Halos 1 oras kaming naroon. Basang-basa na ako ng pawis at pakiramdam ko ay mapuputol na ang mga ugat ko sa braso. Pero bigo pa rin ako. Pinanghihinaan na ako ng loob. Hanggang sa napansin siguro ni Lolo na nanginginig na ang mga daliri ko sa pagod. O sige, magpahinga ka na muna sandali. Mukhang bugbog na ang mga braso mo. Hindi na ako tumanggi. Kasi yun yung matagal ko nang hinihintay. Ang makapagpahinga. Pero hindi pa man nagtatagal, ay bigla akong nagpaalam. Lo, pwede po ba ako magbanyo? Iinom rin po ako ng tubig. O sige, hintayin na lang kita rito. Bilisan mo lang. Mabilis akong naglakad papasok ng bahay. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga ako magbabanyo. Dumiretso ko sa may lagayan ng gintong kupita. Maingat ko itong inilabas mula sa balot nitong tela. Bitbit ang kupita. Tumuloy ako sa kusina. Kumuha ako ng inuming tubig at dahan-dahan kong sinalinan ang kupita. Pagkapuno nito, itinaas ko ito ng bagya at pumikit ako ng mariin. Panginoon, gabayan niyo po ako. Sana po, sa pamamagitan po ng tubig na to, magamit ko po at matutunan ko kagad ang paggamit ng espesyal na sandata na ibinigay po sa akin ni Lolo. Gusto ko pong makatulong. Ayoko na pong may mamatay pa dahil po sa mga aswang na yon. Bigyan niyo po ako ng lakas, Panginoon ko. Nang matapos ang maikli kong dasal, ininom ko na ang tubig sa kupita. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang naramdaman ko. Sa unang lagok pa lang ay naramdaman ko na ang pagdaloy ng enerhiya sa bawat himay-himay ng aking laman. Ilang sandali pa ay ibinalik ko na ang kupita sa taguan at nagpunas ako ng muka. Pagbalik ko sa likod bahay, nakita ko si Lolo na nag-aayos ng kanyang mga gamit. Ngumiti siya nang makita kong nakabalik na. O ano? Handa ka na bang sumubok ulit? Opo, Lo. Handa na po ako. Pinulot ko ang tirador at sa pagkakataong ito, hindi na siya mabigat. Para na lang itong isang ordinaryong laruan sa kamay ko. Itinaas ko ang kaliwang braso ko. Itinapat ko ang tirador sa isang puno ng kaimito at dahan-dahang hinila ang goma. Walang kahirap-hirap kong naunat ang goma hanggang sa tapat ng tenga ko. Napahinto si Lolo sa ginagawa niya. Nanlaki ang mga mata niya at dahan-dahang lumapit sa akin. Nagawa mo na, apo ko! Hindi makapaniwala si Lolo. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang braso ko. Paanong kanina lang ay halos hindi mo mabanat yan? Ano nangyari sa loob, Santino? Uminom po ako ng tubig, Lo. Siguro po nauuhaw lang po ako talaga kanina, kaya mahina po ako. Ganun ba? Abay, nakakatuwa naman. O siya, ipagpatuloy na natin ang pagsasanay natin. Tignan natin kung hanggang saan ang asinta mo. Ipinagpatuloy namin ang pagsasanay. Kumuha si Lolo ng mga lumang baon ng nyog at mga tuyong bunga ng kaimito. Sinimulan niyang ihagis ang mga ito sa itaas isa-isa. Puntiryahin mo yan, Santino. Ngayon na!
Sa bawat hagis niya, parang bumabagal ang paligid sa paningin ko. Itinaas ko ang tirador, binanat ang goma, at bago pa bumagsak ang target, ay tinamaan ko na ito ng saktong-sakto. Basag ang bao. Tapos yung pangalawang hagis, basag ang bunga ng kay Mito. Kahit anong bilis ng hagis ni Lolo, hindi ako nagmimintis. Ito pa! Mas mabilis! Sabi pa ni Lolo, sabay hagis ng 3 maliliit na kay Mito ng sabay-sabay. Nagawa kong patamaan ng 2 sa ere, pero bago ko muling maikasa ang pangatlong bala, may nahagip ang paningin ko sa gilid. Sa likod naman ng isang malaking puno, may nakasilip. Pinanonood na naman niya ako, ang bata na nakita ko dati. Hindi na ako nagdalawang isip. Inilihis ko ang direksyon ng tirador at pinakawalan ng bala patungo sa kanya. Tinamaan siya sa kaliwang paa. Napasigaw siya ng malakas at namilipit sa may damuhan. Ano yun, Apo? Yung bata po! Tinamaan ko po yung bata na nagmamanman sa atin! Agad kaming tumakbo, palapit sa kanya. Lo, ito po yung bata na sinasabi ko sa inyo. Kahapon pa po ito nagmamanman eh. Siya po yung espiya ng mga aswang. Tututukan ko ulit ng tirador ang bata, pero agad na hinawakan ni Lolo ang kamay ko at ibinaba ang sandata. Huwag, Santino! Hindi mo pwedeng gamitin yan sa tao! Tao po? Tao po yan? Sigurado po ba kayo? Eh mukha po siyang espiya ng mga aswang eh. Tinignan ko yung bata. Patuloy siya sa pagdaing. Tulungan mo ko, Santino! Halika! Dali natin siya sa loob! Pinagtulungan naming buhatin ang bata. Pagpasok sa loob ng kubo, pinaupo namin siya sa papag habang patuloy ito sa pag-ungol. Kumuha si Lolo ng maligamgam na tubig at malinis na tela para ipangtapal sa namamaganyang paa. Ako naman, hindi ko inaalis ang tingin ko sa kanya. Nakahanda pa rin ang tirador ko sa tabi ko. Pagbalik ni Lolo, agad niyang ginamot ang bata. Ngayon magsalita ka. Sino ka ba talaga? At anong kailangan mo sa apo ko? Ako po si Kulas. Kulas? Aswang ka ba? O isang espiya? Magsalita ka. Nagkakamali ka. Hindi ako isang espiya. Hindi ako aswang. Eh ano ka? Bakit mo ako minamanmanan? Nagbabantay lang ako. Binabantayan ko lang ang tagapagmana ng gintong kupita dahil nanganganib ang buhay niya. Anong nanganganib ang ibig mong sabihin? Tama po kayo nang narinig. Nanganganib po ang buhay ng apo nyo. At nanganganib din po ang gintong kupita. Teka lang, sino ka ba talaga? At ano ang alam mo sa gintong kupita? Ako nga po si Kulas. Ipinadala po ako dito ng grupo namin para po bantayan kayo. Anong grupo? Ang grupo po namin na tinatawag na Bantay Sagrada. Kami po ang mga inatasang tagapagprotekta ng mga banal na kasangkapan. Alam namin na nasa inyong gintong kupita. At alam din po namin na alam na ng mga aswang kung nasan kayo. Bantay Sagrada? Alam ko yan. Nabanggit na yan dati sa akin ng tatay at lolo ko. Pero hindi ko alam na meron pa rin ang grupong yan hanggang ngayon. Meron pa po. At patuloy po kaming buo hanggat may mga banal na bagay na kailangan pong protektahan para po hindi mapunta sa kamay po ng mga masasamang nilalang. Kung totoo yung mga sinasabi mo, eh bakit ka kasi nagtatago? Bakit hindi ka lumapit at makipag-usap sa amin na maayos? Dahil natakot ako na baka hindi kayo maniwala eh. At bakit mo naman naisip na hindi ako maniniwala? Alam ko ang tungkol sa grupo nyo. Pasensya na po kung natakot po kayo sa akin. Hindi, Kulas. Kami ang patawarin mo. Lalong-lalo na itong apo ko. Nasaktan ka niya nang dahil sa maling akala.
Naku Kulas, sorry ah. Tama si Lolo, hindi ko naman talaga sinasadya yun eh. Masakit pa ba? Oo, masakit. Pero huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Salamat naman. Mas lalong tumabi si Lolo kay Kulas. Tinignan niya ito at saka seryosong nagtanong. Sandali lang. Ano ba ang plano ng grupo ninyo? Ang magbantay po. At kapag nanganib ang gintong kupita, kailangan na po namin makialam. Tutulungan namin kayo sa pagprotekta nito laban sa mga aswang na lupad. Aswang na lupad? Kung gano'n ay tama nga ako. Mga aswang na lupad nga ang sumasalakay at pumatay kay Kaloy at dun sa anak ni Guring. Siyang tunay po. At may kailangan din po kayo malaman. Ano yun, iyo? Hindi lang po pagkain ang hanap nila. Gusto po nilang kunin ang kupita para gamitin po sa isang ritual na bubuhay po sa kanilang hari. At ang pagsalakay, mangyayari po yun mamayang gabi sa oras na lumitaw ang itim na buwan. Sasalakay sila dito mamayang gabi. Abay, sigurado ka ba, iyo? Yun po ang sabi ng aming tagahula sa grupo. Nakita niya po sa kanyang pangitain. Madami daw pong mamamatay kung hindi natin sila mapipigilan. Kaya nga po ako narito para magbantay at tumulong. Diyos ko, hindi ko akalaing agad-agad naman. Hindi ko pa ito napaghahandaan ng maigi. Kailangan ko makagawa ng harang para may proteksyon tayo. Mabilis na kumilos si Lolo. Naglaga siya ng mga espesyal na ugat sa isang palayok, habang ako naman ay abala sa paglalagay ng mga asin sa bintana. Lo, sa palagay niyo po ba ay sapat na po ang mga harang na to? Sabi po ni Kulas marami po sila. Mabisa ang mga pananggalang na ginagawa ko. Pero ngayon lang ako makakalaban sa mga lupad. Kaya hindi ko patansya ang kanilang kakayahan na po. Gayunpaman, mas mabuti ng handa tayo kaysa maghintay lang nang wala tayong ginagawa. Huwag po kayo mag-alala, Lolo Hilario. Hindi ko po hahayaang makuha nilang gintong kupita. Handa po akong lumaban hanggang sa uling hining ako. Mabuti, Apo. Kailangan natin magtulungan para maprotektahan ito dahil sa oras na makuha nila ito at magamit sa kasamaan, lagot na. Magiging impyerno ang buhay ng mga tao dito sa baryo. Mabilis na lumipas ang oras. Halos hindi namin namalayan na dumidilim na pala ang paligid. Agad kaming pumasok sa loob ng bahay namin. Ilang sandali pa, nang tuluyan ng kumagat ang dilim, nakita kong nakatingala si Kulas. Nandito na sila. Hindi nagtagal, narinig namin ang kakaibang tunog mula sa itaas. Parang may malalakas na pakpak na pumapagaspas. At alam naming malaking nilalang yun na pabalik-balik at paikot-ikot sa bubong namin. Tapos ay biglang dumapo at kinakalmot ng marahas ang mga yero. Maigpit na hawak ni Lolo ang kanyang matalas na itak, samantalang ako naman ay ang tirador na bigay niya. Si Kulas naman ay may hawak na buntot ng pagi. Nakaabang kaming lahat sa loob. Nakita ko ang tapang sa mukha ng mga kasama ko. Pero ako, ayoko mang aminin, ay nilalamon na ako ng nerbiyos. Lo, parang mabubutas na po yung yero natin. Apo, kinakabahan ka ba? Ba't ganyan ang boses mo? Nanginginig ka? Hindi po, Lo. Ayos lang po ako. Mabuti pa huminga ka na malalim. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kaba. Muli, may narinig kaming malakas na kalabog sa itaas. Hindi lang iisa ang naroon. Dalawa na sila. Kinalampag nila ng kinalampag ang mga yero namin. Ang sakit sa tenga. Diyos ko, Lo. Paano po kung makapasok po sila dito sa loob? Tignan niyo po yung bubong umuuga na. Santino, manahimik ka. Huwag ka magpanik. Mas lalo silang lalakas kapag natakot ka. Iyan ang gusto nila. Yung matuliro ka at matakot para makagawa ka ng mali.
Huwag ka mag-alala. Kaya natin to. Huwag mag-alala. Paano hindi ako mag-aalala? Pakinggan mo nga, parang magigiba na tong bahay. Maya-maya pa ay tumigil ang pagkalmot sa yero. Narinig kong sobrang parang tahimik uli. Pero ilang sandali pa, may narinig akong mahinang boses mula sa itaas ng bubong. Santino, ibigay mo na sa akin ang kupita para hindi na kami manakit. Lo, narinig niyo po ba yon? Napatingin sa akin si Lolo. Nagtataka ang mga tingin niya. Lo, hindi niyo naririnig. Tinatawag po ako ng aswang. Ang sabi niya po, ibigay ko na po ang kupita para hindi na po sila manakit. Huwag kang sumagot. Huwag mong pakikinggan ang mga bulong nila sa'yo. Tumingala ako sa itaas at nakita na may nagawa na silang isang maliit na butas. Nakita ko, Sir Blair, may mata doon nakasilip. Nanlilisik at pulang-pula. Kasunod nun ay ang mahabang dila na dahan-dahang bumababa mula sa butas na nagawa nila. Lo, yung dila po! Ngayon na, Santino, gamitin mo sa data mo. Huwag kang matakot. Patamaan mo. Hindi ko po kaya, Lo. Nanginginig po ako. Biglang hinawakan ni Kulas ang balikat ko. Isipin mo yung mga taong pinatay na nila. Si Mang Kaloy at yung anak ni Aling Goreng. Mga inosente sila. Pero pinatay sila ng mga yan sa nakakatakot na paraan. Kung hindi ka kikilos, tayo ang isusunod nila. Kaya tirahin mo na, Santino. Lakasan mo ang loob mo. Huminga ako ng malalim nang marinig ko yun. Naalala ko ang itsura ni Mang Kaloy. Tuyot, maputla, at wala ng buhay. Nagalit ako. Kinuha ko ang isang kristal na bala, inilagay sa tirador at binanat ko ang goma ng sagad. Para sa hustisya to. Magbabayad kayo. Mga hayop! Pinakawalan ko ang bala. Diretso dun sa butas kung saan nakalusot ang dila ng aswang. Tamang-tama ang asinta ko. Dahil pagkatapos ng mabilis na pagkilos na yon, ay may tumulong itim na likido mula sa dila ng aswang. Pagkatapos ay narinig namin ang isang nakakangilong tili na parabang nasaktan. Huli ka! Biglang nagkagulo sa itaas. Nagwala sa ibabaw ng yero ang natamaan kong aswang. Pagkatapos nun ay may isang malakas na kalabog sa labas ng bahay. Para bang may mabigat na bagay na nahulog sa lupa. Lo, nahulog po yung isa. Huwag ka munang masyadong matuwa. Di pa tayo tapos. Natahimik ako bigla nang magpaalala si Kulas. Mula sa labas, narinig namin na may lumipad. Noong una ay paikot-ikot lang siya. Pero maya-maya pa, palayo na ang tunog ng pagaspas. Pagkatapos nun, ay biglang tumahimik. Lo, wala na po yata sila. Tumakas na. Sisilip sana ako sa may bintana, pero bigla akong natigilan nang may narinig na malakas na ungol mula sa labas. Tama si Kulas. Hindi pa tapos ang laban. Pero nang pakinggan naming mabuti ang tunog, nalaman namin, tila nahihirapan ng nilalang na nasa labas. Huwag kayong mag-alala. Iniwan na nila ang kasama nilang tinamaan mo, Santino. Wala na kasi siyang pag-asa mabuhay. Sinusunog na siya ng kapangyarihan ng sandata mo. Gusto ko po makita, Lolo. Gusto ko lang po siguraduhin. Hindi na kailangan. Hayaan mo na siya doon. Mas mabuting manatili na lang tayo rito sa loob hanggang sa sumikat ang araw. Naupo muna kami sa sahig at nagpahinga ako. Akala ko tapos na ang gabi, pero ilang sandali lang ang lumipas. Biglang may narinig kami uling ingay. May malakas na tunog. Malinaw na malinaw ang tunog ng ik-ik. Agad kaming nagkatingi ng tatlo. Lo, nandiyan na naman po sila. At parang mas marami po sila ngayon. Muli kaming nag-abang. Hinigpitan ko ang pagkakahawak ko sa terador ko.
Nakatutok yon sa taas. Pero ilang sandali lang, yung ingay na yon ay unti-unti ding humina. Yung mga ek-ek na tunog ay tila lumalayo na hanggang sa muling bumalik ang katahimikan. Bakit po sila tumigil? Bakit parang bigla silang umalis? Hindi sila umalis. Mukhang may pinaplano sila. Tama ka, Kulas. Ang mga aswang na yan ay hindi basta-basta sumusuko hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Mag-ingat tayo. Maging alerto kayo. May mga pinaplano sila. Nanahimik ako at pinakiramdaman ko ang buong paligid. Habang nakatitig ako sa pinto, bigla na lamang may malakas na kalabog. Lolo Hilario! Lolo Hilario Sandino! Buksan niyo to! Tulong! Tulungan niyo ako! Nanlaki ang mga mata ko. Boses yon ni Kuya Manolo. Kaboses na kaboses niya, pati yung tono ng pananalita niya kapag natataranta. Lo, si Kuya Manolo yun. Naglakad ako, palapit sa pinto. Sandali! Huwag mong bubuksan ang pinto! Ano? Bakit hindi? Kailangan niya ng tulong. Si Kuya Manolo to. Hinawakan ko ang kandado at akmang bubuksan na ang pinto. Pero mabilis na inablot ni Kulas ang braso ko. Huwag sabi! Huwag mong bubuksan yan! Kung ayaw mo mamatay! Pero Kulas, si Kuya Manolo yan. Narinig mo ba? Nagmamakaawa siya. Baka may mangyaring masama sa kanya. Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako! Hinahabol ako ng mga aswang, papatayin nila ako! Pinatay nila ang mga pamilya ko! Buksan niyo to, Santino! Parang awa niyo na, buksan niyo to! Tinignan ko si Lolo. Naghintay ako ng magiging desisyon niya. Pero tahimik lang siya at seryosong seryoso ang kanyang mukha. Lo, hindi ko na po kayang ganito, Lo. Tulungan po natin si Kuya Manolo. Hindi! Makinig tayo kay Kulas. Huwag kang padalos-dalos sa mga desisyon mo. Mapanganib. Parang awa niyo na. Maniwala kayo sa akin. Ako to, si Manolo. Parang awa niyo na. Papasukin niyo ako. Dahan-dahan akong inilayo ni Kulas sa may pinto at hindi niya ako binitiwan. Maniwala ka sa akin. Sinusubok ka lang nila. Nagbabalat kayo lang sila para makapasok dito. Hindi nila kaya ang mga harang sa bintana at pinto. Kaya hindi nila magawang sirain ang bahay ng basta-basta. Kaya wag mo silang pagbuksan. Yun lang kasi yung pagkakataon nila para makapasok. Sigurado ka ba na hindi si Kuya Manolo yan? Gusto mong malaman? Sige. Silipin mo dyan sa may siwang sa ilalim. Napatitig ako sa kanya. Siguradong sigurado siya sa sinasabi niya. Kaya naman, dahan-dahan akong yumuko para tignan yung puwang sa pagitan ng pinto at ng sahig. Doon ko nakita yung paa nung nasa labas. Hindi ito paa ng tao. Ang nakita ko, may mahahabang kuko at mabalahibo. Napaurong ako sa takot. Tama nga si Kulas. Kung binuksan ko ang pinto kanina, tiyak na napasok na kami ng mga aswang. O ano, kita mo na? Wala dyan yung Manolo na sinasabi mo. Sila lang yan. Nag-aabang ng pagkakataon. Huwag ka magpapadala sa kahit na anong boses na maririnig mo. Bumalik ako sa tabi ni Lolo. Nanginginig ang mga kamay ko sa kaba at takot. Matuto kang makinig, Apo. Ngayon alam mo na kung gaano sila katuso. Huwag kang papatalo sa emosyon mo at pag-isipan mo ang lahat ng pasya mo. Habang nag-uusap kami, ay tumigil na yung boses sa labas. Pero kasunod nito ay muling narinig namin yung malalakas na pagaspas ng pakpak sa itaas. Paikot-ikot sila, walang tigil, at paminsan-minsan ay naririnig ko ang bulong nila sa akin.
ibigay ko daw ang kupita kung ayaw kong may mamatay sa baryo namin. Hayaan lang natin sila hanggat hindi tayo lumalabas at hanggat maayos sa mga harang, mag-aabang lang sila. Maya-maya pa, habang lahat kami ay nakaalerto sa loob, may biglang nagsalita sa labas. Santino, ibigay mo sa amin ang kupita ngayon din. Kapag hindi nyo yan ibinigay, mapipilitan kaming patayin ang lahat ng mga tao dito. Manahimik ka! Huwag mong guluhin ang isip ng aking apo, hinayupak ka! Lalabasin kita dyan nang makita mo kung anong hinahanap mo! Ikaw ang manahimik, tanda! Hindi ikaw ang kausap namin! Matandang walang silbi! Wala ka na! Lipas na ang kaya mong gawin! Kaya huwag kang magmayabang! Makinig ka, Santino! Ang kupita o ang buhay ng mga kapitbahay ninyo! Napikon si Lolo nang marinig ang sinabi ng aswang. Sa sobrang galit niya, humakbang siya patungo sa may pinto. Hindi ko na matatagalan ang kahayupan at kayabangan ng mga aswang na yan. Kayong dalawa, dito lang kayo sa loob. Lalabas lang ako at tatapusin ko lang ang tarantado na ito. Lo, wag po! Mabilis ding humarang si Kulas sa harap ng pinto. Lolo Hilario, wag po. Hindi ba ikaw na rin na nagsabi kanina? Wag magpapatalo sa emosyon. Wag po kayo lumabas. Matatalo nila kayo. Hindi nyo sila kaya dahil marami sila. Nakakainis eh. Minamaliit nila ako porket matanda na ako. Hindi niyo ba ako kilala, ha? Madami na ako napatay na aswang at kayang-kaya ko kayong patayin lahat, mga damuho kayo. Huminahon po kayo, Lolo Hilario. Hindi makakatulong ho kung padalos-dalos kayo. Lo, kalma lang po. Tama po si Santino. Kalma lang po, Lolo. Wala pong lalabas ng bahay na to hanggat maaari. Ang gusto nyo? Dito na lang tayo. Magtatago na magtatago. Hindi. Mamatay kung mamatay. Lo, hindi po. Makinig po kayo sa akin. Kailangan natin gamitin ang utak sa pakikipaglaban, hindi ang emosyon. Hindi pa ito ang tamang panahon para makipaglaban. Dito lang po tayo sa loob. Unti-unting binaba ni Lolo ang kanyang itak. Tapos ay napailing. Alam niyang tama si Kulas. Sisikat din po ang araw, Lolo. Matatapos din po sila. Maghintay na lang tayo. Ganun nga ang ginawa namin. Kahit na anong kalabog sa bubong, kahit na anong boses pa ang marinig namin at panunukso galing sa labas, ay hindi namin binubuksan ang pintuan. Pinilit kong takpan ang mga tenga ko para hindi na sila gaanong marinig. Lumipas ang oras, ay narinig namin ang pinakahihintay naming tunog. Ang pagtilaok ng mga manok. Kasunod nun ay ang nagmamadaling pagaspas ng mga pakpak palayo sa bahay namin. Ayos! Paalis na sila! Pagkatapos nun, tuluyan nang naghari ang katahimikan. Maya-maya pa, unti-unti nang lumiwanag sa labas. Napasandal ako sa dingding at parang ngayon lang ako nakahinga ng maluwag. Wala na sila. Umaga na. Dahan-dahang tumayo si Lolo Hilario. Isinukbit niya sa kanyang bewang ang kanyang matalas na itak. Nakaligtas tayo. Ngayong gabing ito. Tama po, Lolo Hilario. Pero hindi po pwede wala tayong gawin. Ngayong araw po, kailangan nang malaman ni Santino kung paano gamitin ang gintong kupita. Anong ibig mong sabihin, Kulas? May iba pang gamit ang kupita maliban sa pagpapalayas ng mga sapi at panggagamot? Marami pang kakayahan ng gintong kupita na hindi mo pa nadidiskubre.
Tulad ng ano? Pwede mo bang sabihin sa akin? Kaya ka nitong bigyan ng lakas, ng liksi, at iba pang kakayahan na magagamit mo sa pakikipaglaban. Pero hindi lang yun. Ang gintong kupita ay para din kompas, Santino. Kaya nitong ituro kung nasaan ang kuta ng mga aswang. Hindi ko alam ang kakayahang yon ng kupita. Paano natin gagawin yung kulas? Sandali lang. Bakit natin kailangan malaman kung nasaan ang kuta nila? Ano bang pinaplano mo, Kulas? Susugod tayo sa kuta nila. Sige na, Santino. Kunin mo na ang gintong kupita at hawakan mo. Tumingin ako kay Lolo. Nang makita kong tumango siya, kumilos na ako. Lumapit ako sa estante at kinuha ang kahon kung saan nakatago ang gintong kupita. Inilabas ko ito at muling lumapit kina Lolo at Kulas. Lagyan mo yan ng tubig. Tapos ay saka ka pumikit. Isipin mo yung nakita mong itsura ng aswang kagabi. Yung dila, yung mata at yung paa. Isipin mo yung itim na dugo na lumabas sa kanya. Ang kupita ang bahalang magdugtong sa'yo sa natitirang enerhiya ng mga aswang na yon. Pero, namatay yung aswang na tinamaan ko ng tirador kagabi, di ba? Tama, pero yung aswang na nagpanggap na si Manolo, buhay siya. Ginawa ko ang sinabi ni Kulas. Pagkapikit ko pa lang, ay may naramdaman na ako kagad na mumunting kuryente sa palad ko. Inalala ko yung nakita kong paa ng aswang sa siwang ng pinto namin kagabi. Maya-maya, yung tubig ay gumalaw sa loob ng kupita. Nagkaroon ng maliit na ipo-ipo sa gitna nun at ang tubig ay tumagilid sa iisang direksyon patungo sa harap, nakaturo sa pinto. Ayan na. Itinuturo na niya kung nasa ang kuta. Kailangan na po natin kumilos ngayon din. Teka sandali, ngayon kagad. Hindi ba masyado mapanganib? Lolo Hilario, ito ang pinakamagandang pagkakataon natin. Ang mga aswang na lupad ay parang mga paniki. Pagkatapos ng itim na buwan, ang lakas nila ay nasa pinakamababang level na. Pagod sila, mahina, at hindi kayang lumaban ng maayos sa ilalim ng sikat ng araw. Kapag hinintay pa nating lumubog uli ang araw, babalik ang lakas nila. At tayo ang magiging dehado sa laban. Huminga si Lolo at kinuha ang kanyang sombrero. Kung ganon, tara na. Lumabas kami ng bahay. Hawak ko ng maigpit ang gintong kupita sa aking kamay. Samantalang si Kulas naman ay alerto na nakasunod sa akin, handang umalalay kung sakali mang may biglang umatake sa amin at magtangkang agawin ang gintong kupita. Nakapagtatakang hindi ako nakakaramdam ng antok at pagkapagod ng mga oras na yon. Bagkus ay kakaibang lakas at katapangan ang ibinibigay ng hawak kong kupita. Habang naglalakad kami sa kalsada ng baryo, napansin kong parang naging ghost town ang paligid. Lahat ng bahay na nadadaanan namin ay saradong-sarado ang mga pinto at bintana. Walang katao-tao sa labas, kahit yung mga dati naming kapitbahay na maagang nagwawalis ng bakuran at nakikipagmaritesan. Ngayon ay wala. Siguro dahil na rin sa takot nila sa mga aswang na sumalakay kagabi. Subalit sa kabila nun, ay alam kong maraming mga mata ang nakatingin sa amin habang naglalakad kami. Ramdam kong nakasilip sila at nakikinig sa aming pinag-uusapan. Samantala, nang makarating kami sa may bungad ng gubat, biglang huminto si Kulas. Lumapit siya sa kulumpon ng mga damo sa gilid ng isang malaking puno ng balete. Inalis niya ng dahan-dahan ang mga damo. Anong ginagawa mo, Kulas? Akala ko ba nagmamadali tayo? May hinahanap lang ako. Sandali lang to. Maya-maya pa
ay laking gulat ko nang may ilabas siya mula roon na isang tambuli. Gawa yon sa sungay ng kalabaw. Itinapat niya ito sa labi niya at umihip ng malakas. Umalingaw-ngaw ang tunog ng tambuli. Sa totoo lang ay medyo kinabahan ako dahil baka marinig kami ng mga aswang. Pero makalipas lamang ang ilang sandali, may narinig kaming mga kaluskos mula sa iba't ibang direksyon. Isa-isang nagsulputan ang mga tao. Nagulat ako dahil ang dami nila at hindi ko sila kilala. Huwag kayong matakot sa kanila. Sila ang mga kasama ko sa bantay sa grada. Tutulong silang lahat sa atin. Pero ang mas nakakagulat, nakita ko din sila Kuya Manolo, Mang Leroy at iba pa naming mga kababaryo na akala namin ay nagtatago lang sa loob ng kanilang mga bahay. Kanina pa pala nakasunod sa amin. Mang Teryo, Kuya Manolo, anong ginagawa niyo rito? Sasama kami sa inyo. Lalaban din kami, Santino. Talaga po? Paano niyo po nalaman? Narinig ko kanina ang pinag-usapan nyo nang mapadaan kayo sa bahay. Kaya mabilis kong tinawag ang mga kababaryo natin. Hindi kami pwede magtago lang. Kailangan ay magtulungan tayong lahat para puksain na ang mga pesteng aswang na yan. Tama. Ako may kasalanan kung bakit sila napadpad dito. Dahil sa akin, kaya may mga namatay na kababaryo natin. Kailangan kong bumawi. Kailangan mabigyan ko ng hustisya ang pagkamatay nila. Wala po kayong kasalanan, Kuya Manolo. Kasalanan po ito ng mga nilalang na yon. At ngayong araw, wawakasan na natin ang kanilang kasamaan. Nang makita ko silang lahat, para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Yung kaba at takot na kanina ko pa nararamdaman ay nawala. Natutuwa kong malaman na marami pala kaming makakasama na magtatanggol sa baryo. Mabutit dumating kayo. Mas marami tayo. Mas malakas ang laban natin. Ano? Handa na ba ang lahat? Naghiyawan ang mga tao. Tumingin ako sa gintong kupita at sa munting ipo-ipo na nasa ibabaw nito. Tara na po. Puntahan na po natin ang kuta ng mga aswang. Nagsimula na kaming pumasok sa masukal at liblib na bahagi ng gubat. Habang palayo kami ng palayo, parang nag-iiba ang amoy ng hangin. Medyo bumabaho na ito, masangsang at parang amoy ng nabubulok na laman. Maya-maya pa ay nawala na ang maliit na ipo-ipo sa kupita. Narito na tayo. Maging alerto kayong lahat. Napatingin ako kay Kulas. Alam niyang basahin ang kilos ng tubig mula sa kupita. Inumin mo na ang tubig, Santino. Kailangan mo yan. Sige na. Tumango ako at ininom ang laman ng kupita. Maya-maya pa ay naramdaman kong parang lumakas ang pandama ko. Tumalas din ang aking pandinig. May mga naririnig akong parang mga singasing na parabang tunog ng ahas, pero may malinaw din akong naririnig. Nakatunog ito ng mga aswang na sumugod sa bahay. Malinaw kong narinig ang mahinang ek-ek na tunog. Diyan na ang kuta nila, sigurado. Kung ganon, sugod na, mga kasama! Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Sabay-sabay kaming tumakbo at mula sa likod ng matataas na talayb, naroon ang kuta ng mga aswang. Tama nga si Kulas. Nakita namin silang mga nakasandal lang sa mga malalaking puno. Mapuputla ang kanilang mga balat, parang pagod na pagod at nangihina. Nagulat sila nang bigla kaming magsulputan. Nagawa naman nilang magbago ng anyo, pero tanging mga matatalas na kuko at pangil lang ang kanilang nagawa. Hindi nila napatubo ang kanilang malalaking pakpak na siyang simbolo ng kanilang lakas at kapangyarihan. Ngayon na mga kasama, huwag natin silang hayaang mabuhay. Patayin silang lahat! Doon na nagsimula ang kaguluhan.
Sumugod ang buong grupo. Marami agad sa mga aswang ang napaslang pero hindi sila sumuko. Meron ding nakalaban. At isa dito, yung muntik nang masaktan si Lolo. Nakita kong lumundag ito mula sa likod ni Lolo. Mabilis kong isinukbit ang kupita sa lagayang nasa aking bewang at saka kinuha ko ang tirador at agad na binalahan. Nang akmang kakagatin niya na ang lolo ko sa batok, pinakawalan ko ang balang kristal. Sapul ang aswang sa dibdib. Biglang nagliwanag ang katawan nito at nasunog sa puting apoy. Sigaw ito ng sigaw hanggang sa tuluyang nawalan ng buhay at naabo. Maya-maya pa, may isang aswang na sa palagay ko ay yun na ang pinuno nila. Umakyat siya sa ibabaw ng isang mataas na bato at itinaas ang kanyang mga kamay. Para siyang nag-oorasyon. Maya-maya pa ay himalang biglang dumilim ang paligid. Doon nagsimulang humirap ang laban. Parang nabaligtad ang sitwasyon. Sa pagkakataong yun, pagkagat ng dilim, doon ko narinig ang malalakas na pagaspas ng mga malalaking pakpak. Tapos ay ang malalakas na sigawan ng ibang kasama namin. Hindi maaari ito. Lo, anong gagawin natin? Santino, kailangan natin ng liwanag. Biglang naalala ko ang taglay na liwanag ng kupita. Muli ko tong inilabas at sandaling umusal ng orasyon. Dinasalan ko ang mga diwatang gabay at ang Diyos na kataas-taasan upang sila ay magbigay ng liwanag na kailangan namin. Nung sandaling matapos na ang dasal, itinaas ko ang kupita at mula doon ay lumabas ang isang gintong liwanag. Ang mga aswang na nasa malapit ay tinamaan ng sinag nun. Agad silang nagsisisigaw sa sakit, parang napapaso sila sa kabanalan at liwanag ng gintong kupita. Nang lumiwanag na ang buong paligid, ay muling nabuhayan ng loob ang mga kasama namin. Nagpatuloy ang madugong labanan. Makalipas ang ilang sandali, ng matinding bakbakan, humupa na din sa wakas ang labanan. Tapos na. Napatay na natin ang mga aswang. Sigurado ka? Baka meron pang nagtatago dyan. Kailangan natin silang mapatay lahat para wala nang bumalik. Nagpatuloy sa paghahanap ang mga kasama namin. Nang masiguro na wala nang natitirang aswang doon, nagpahinga na kami. Pagod kaming lahat, pero bakas sa muka ng bawat isa ang saya. Apo, dasalan natin ang lugar na ito para hindi na pamugaran pa ng mga masasamang nilalang. Tumango ako. Lumapit ako kay Lolo at sabay kaming nagdasal habang hawak ang gintong kupita hanggang sa biglang umagos ang tubig na mula sa loob nito. Lo, saan po nang galing ang tubig? Saan ba galing ang ulan? Sa langit. Ngumiti si Lolo. Pinanood ko ang tubig na para bang may sariling buhay. Hindi ito bumagsak sa lupa. Sa halip ay lumutang ito at dahan-dahan na kumalat sa bawat sulok ng lugar na yon. Nawala ang mabahong amoy sa paligid. Nawala na rin ang mga nagkalat na patay na aswang sa lugar na yon. Ang galing. Parang magic, Lo. Hindi ko alam na ganito pala kagaling at kahiwaga ang kupita na to. Ako man ay ngayon lang din nakita ang tunay na kapangyarihan ng kupita, Apo. Malamang, ang tubig na yan ang magsisilbing bakod ng lugar na ito na hindi na matitipag ng anumang kapangyarihang itim. Mabuti pa ay gawin din natin ito sa baryo para kahit kailan ay hindi na tayo gambalain pa ng mga kampon ng kadiliman. Tama po kayo, Lo. Nang matapos ang pagbibigay ng proteksyon sa lugar, mabilis ako nagdasal ng pasasalamat sa Panginoon. Dahil sa tagumpay na ito, nagkaroon ng malaking pagdiriwang sa baryo. Naglabas ng mga pagkain sa kalsada na siya naman naming pinagsalusaluhan.
Nang matapos na ang lahat, sinimulan na namin ni Lolo ang pagbibigay ng proteksyon sa buong baryo. Itinaas ko ang kupita at umusal ng dasal. At nang matapos, naging panatag na ang loob namin ni Lolo. Alam na namin na kahit kailan ay hindi na mapapasok ng mga aswang ang aming baryo. Samantala, maraming taon na ang nakakalipas mula ng araw na yon. Medyo may edad na po ako ngayon, Sir Blair. At ang kwento ng mga aswang ay naging kwento na lang sa mga bata dahil magmula noon ay wala nang nangyaring mga kababalagan sa lugar namin. Wala na si Lolo, pero nagpatuloy ako sa pagiging albularyo at protektor ng aming lugar. Gamit pa rin ang gintong kupita sa panggagamot habang tahimik na naghihintay ng tamang pagkakataon kung kailan ko naman maisasalin ang kapangyarihang ito sa isa sa mga anak o apo ko. Alam kong di habang buhay na nasa akin ang tungkulin, kaya tiniyak kong bago man lang ako mamahinga ay may susunod na magbabantay at magpapatuloy sa responsibilidad na iniatang sa akin ng aming lahi. Kailangan ko siyang ihanda para magkaroon siya ng tapat na pusong handang maglingkod at magsakripisyo para sa kaligtasan ng lahat bilang protektor. Ang dakilang tagapagtanggol ng baryo laban sa mga aswang. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana ay marami po kayong natutunang magagandang aral. Hanggang sa muli, pagpalain po nawa kayo ng Diyos na may kapal.